morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga ano. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga. Yes, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag, Eastern Visayas. Mga higala adlaw karon ng Huwebes, Enero 8, tuig 2026. And welcome mga higala sa lain na usab nga edisyon ining ato nga programa na maghatod sa mga nag-una nga kalambuan, mga labas nga balita dinhi sa Tibok Riyon 8, ang programang Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo mga kaigsunan sa hiniusang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogon, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, ingon man sa Philippine Information Agency. Mga higalagikan diri sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Mag-uban-uban kita mga higala nining atong usa ka oras nga tulumanon kutob alas 9 sa buntag. Kamusta mga higala ang inyong ikawalo nga adlaw no nining tuig 2026? Naot ang tanan, anaas sa maayong kahimtang, anaas sa maayong panlawas. Okay, medyo ubay-ubay karon ang nasakpan sa trangkaso, ubo sipon tungod sa ato nga pabag-ubag-o nga dagan sa panahon. Saklit ato nga pahinumdum mga higala, kanunay kita nga mag-amping, magdala sa ato nga proteksyon, panahon nga mogawas diha sa ato nga panimalay. Oh, speaking of panahon, as of this moment, wala kita nakasinati og pag-uwan mga higala apan nagpabilin nga naglamugdong ang ato nga kawarangan dinhi sa lungsod sa Sogod. Nayasuma usab no ang kahimtang sa panahon sa Pacific and sa Panaon area. Hindi gihapon ka kumpiyansaan. Bintaha na kung atong itandi sa nakalabay nga mga adlaw. Apan always dapat no nga alerto kita mga higala. Uy, sa dili pa nato paminawon no ang mga pasiyo nga impormasyon sa ato nga mga sister stations, sa ato sa nga congratulate mga higala no kay manindot karon ang buntag sa 5,594 no ka mga individual, mga bagong abogado. Ipasabot sa Korte Suprema kagahapon adlaw mga higala nga 5,594 ka mga bar examinees sa bar 2025 ang nakapasa no, out of 11,420 ka mga total examinees. So tungod niya na mga higala nakabot ang passing percentage rate no sa tuig 2025 nga 48.98%. Taas-taas kini kung atong itandi sa nakalabay nga 2024 mga higala. So congratulations sa ato nga mga bag-o no nga mga abogado, bag-o nga mga lawyers, attorneys, and take note kagahapon adlaw gipasabot no ni Associate Justice Ami Javier nga ang oath taking and signing no nining naasoy nga mga abogado ipahigayon sa usa sa pinakadako nga venue sa Philippine Arena karong umaabot nga February 6 mga higala. And special mention no sa ato nga mga lawyers dinhi sa probinsya sa Southern Leyte, partikular no ang mga nigraduar gikan sa kining College of Law diha sa College of Maasi. Alright, ining puntuha mga higala ato na nga paminawon ang mga pasiyo na nga impormasyon sa ato nga mga kaubanan. Para sa karon nga adlaw nga Huwebes, kauban nato gikan sa DYES Borongan Ati Pen Pumida. Para sa DYOG Calbayog ato nga makauban Ati Charmaine Balvez. Sa PIA Southern Leyte mga higala matag Huwebes ato nga makauban Sir Bong Pedalino.
Unahon na to mga kaigsunan, sayra nato ang kahimtang sa panahon, peace and order situation o uban pa nga mga kalambuan sa mga lugar nga ilang nga gitutukan. Biyahe kita padulong Borongan. Live gikan diha sa DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga, Ate Pen Pomida. Good morning, Eastern Visayas. Ate Pen, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat, Aljon na Malot. Kore ka dyan, dama doon na naalakbatan na trangkaso. Pudnahi Ate Pen. Yes, good morning, Happy New Year para na ito na mga kabugtuan dida RP Sogod. Headed by Sir Dindo Alaras sa maupay nga aga, mga tiga pamati didaha na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Ati Pen pumida ito na iyo kahampang, pinaagi ito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Amoy na kompleto kami para naman hadto na partisipasyon na DYES sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Kapod natin didi Master Control, Engineer Alquina Baldonido. Na ito na admin na Manuboboy Rubin nga na syempre na ito ng mga news contributor Daisy Atisok Dayan nga na Kurt Sebricos andam para paghataghin na impormasyon na balita. Maupay nga aga gihapon nga naman DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Charmaine Perito Balvez, Happy New Year. ASM Jean Navilon, maupay nga aga na bugos nga staff na Radyo Pilipinas sa Calbayog. Pangatig pamatig gihapon na RP Calbayog, maupay nga aga. Siyempre Sir Bong Pidalino na PIA Southern Leyte, maupay nga aga. Kumusta ito na mga taga-PIA, pangunguna ni Serian Arinto. Good morning, Serian. Nabugos gihapon nga pwersa na PIA, habugos nga sinirangan na Visayas. Maupay nga morning. Yes, nato na mga tigpamati din hinaman DYES sa Borongan. Maupay nga aga, mga ka-livestream. Good morning. Sana okay kita yun ang adlaw na Huwebes sa Enero 8. Madalumdum la kami didi syudad hito na Borongan pero nag-i-effort naman Mr. Sun. 27 degrees Celsius but feels like 31. Hataas ito na tsansa hito na pag-uran o ronina hito na kulup. Subay ini hito na panagna hito na DUST Pag-asa. Salit diri angay tumagya pag daragihapon hinapayong bisan hapagkaya na diri man nauran saring ko pa nagmamalakas si Rakhin full blast ni Mr. Sun. O di man gawas adto na mga binunakan hapagkaya na pero kinahanglan na bantayan la Mrs. Mga may da pa ba mga birinlaran dida nga mga humay pwede gihapon pero tikaugto kinahanglan siguro hilkas na. Pagtaga isamel ko naman na hala kung may adaba power interruption, dihin na pasabot pero kana nabuwas pa ini Enero 9, Biyernes nga adlaw, magkakamayadahin na power interruption, tikang hamay Sulat Cemetery, pakadto Barangay del Remigio Sulat, pati San Mateo, San Juan, Mabini, ngan aet nga tanan ini dida naman habungtuhan na sulat. Mapay nga aga para ito na ato na mga tigpamati din na naman sulat, magkakamiadahin rehab hin mga dilapidated structure del Remigio Sulat. Bueno, pahibarula para hadto na waray pa makabati kakilip nga adlaw hadto ni ginanunsyo bahin ini na taripa na kuryente para na bulan han Disyembre na pasabothan isa Melco Management naghitaas man hin 35 centavos. Para ini hadto na pinakaorhi nga bulan han 2025 salit paglalauman naton adton hitaas nga bill aton kabaraydan kay na naman ini nga bulanhan na Enero adton pagbayad para hadton kanan December nga bill. So both ini residential, commercial ang mga buildings.
So napira na ini 11.96 per kilowatt hour ang taripahan kuryente kung ikukumparahan 11.60 per kilowatt hour didahan November. Ang rason ini ang generation system charge. Ang paghitaas hin 0.29 kun 29 centavos per kilowatt hour. Komunikasyon na okay man, waray man na panunsyo, basta sa ring pamabayaran lakitano, hito na aton mga baraydan, hito na telcos, okay man ito na serbisyo. Parihuman luwat ito na Borongan Water District, waray man paabiso, ato na pag kung may daba paghinay or anuman nga mga aray dun hiton BWD, thank you nga dahiton BWD management nga dakan Dr. Felix Afable. Peace and order situation, so far so good. Subay hiton ato natatagamtaman nga na nga kahimtang hiton pagtagapasi orden habugos nga probinsya hiton Sinirangan, Samar. Uy, kanina na mention ni Kuya Aljon aton Good 48.98 national passing rate han bar exams. Didi naman haamon, nagrarayhak ito na Eastern Samar State University, han Esumain, han campus, Borongan campus. May da kami didi 14 nga bago nga mga abogado. So, upod inihira, hadto na 5,594 nga nakapasar. So, masitaas kung ikukumparahan last year, nga na masitaas gihapon yan na adton mas damo gihap adton na nakapasarahan aton mga nagakuhan bar exams from ESU. Congratulations! Talaga naman nga gindadasig hito na pamunuan, hito na universidad na mo nagasaan didi nga universidad ha probinsya an ESU pagkatapos makapasar adton 14. May dakita didi bag-o nga mga abogado. Again, congratulations. Samtang atensyon, ito na mga negosyante, habugos nga probinsya ito na Sinirangan, Samar, padayon na ito na panawagan, ito na Department of Trade and Industry, para inihito na mga bago nga mga negosyante nga i-renew. Aton na kinahanglan na i-renew kay saring paman ni Ma'am Ligaya Katuday, aton interview kakulop, iton validity naman ito na business name is 5 years. Pero danay nahingangalimot ka mo, nga ngayon pala, kinahanglan niyo magparehistro 90 days before hiton pag-expire hiton niyo business name, pwede kan akamo mag-renew para liwat hiton bag-o prerequisite ini para pagkuha hiton mayor's or business permit. So kadala kamo hiton iyong mga negosyo center nga tanan naman nga mga local government unit didi Eastern Samar may na mga negosyo center. Amini ka barangay adto na mga paunala nga mga info balita, pero antes naton ilatag adto na mga dagko nga mga notisya pinaagi adto na mga laray uluhan ato na acknowledge ito na ato na mga ka-live stream hapag kaya na Beth Prince John Lee maupay nga morning. Sugad man good morning dakan Maria Jelina Lihion, thank you sa mga pa-heart. Ate Leonor Pilapil maupay nga aga, sugad man Ate Merly Hikomo, good morning. Serian Arinto, good morning. Nadalhayra tagsa nga panimalay via radio adton pinamamatian maupay nga aga. Di na kabarangay adton na mga dagko nga mga lutisya pinaagi hadton mga laray uluhan. Eastern Samar State University ESU gintagus siya adto na 14 nga bag-o nga mga abogado nakapasar 2025 bar examinations. Sa 100 hektaryahin na tuna, di na naman hakadian oras gindibider handar para ini mga parag-uma. Pagbalikan na face-to-face classes sa ESU ginlalauman Enero, yan na nga Enero 26. Matarinaw Bay nagpapabilin na positibo red tide, local red tide warning. Habaybayon Giwan ginbulkas na. Sumalinihad doon na paanunsyohan BFAR Regional Office 8.
Samtang drug suspect arestado ha joint buy-bust operation dinhi ini ha syudad ha na Borongan. Amin ni kabarangay Kuya Aljon na Sir Bong na Charmaine adto na mga laray uluhan ha na mga suma testihanon kanay detali aton ilalatag dinila ha aton taramdan. Morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Pen para sa imong mga pasiuna nga impormasyon and belated happy birthday no kanimo Ate Pen and Thank happy you. New Year. Oo. So again mga higala daghang salamat no sa DYES sa Borongan sa panguna sa ato nga station manager at Ruth Rivera Anabunda and of course ingon man sa ato nga mga suking tigpaminaw. Oras nato mga higala 17 minutos na pasado ang alas 8 sa buntag nining puntuha ato nga paminawon ang lain pa nato nga sister station maghatod usab sa iyang pasyo na nga impormasyon. Live gikan diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Mao pay nga aga Ati Charmaine Balvez. Good morning, Eastern Visayas. Ati Charmaine, good morning. Yes, damang salamat and good morning and Happy New Year, Kuya Aljon Malot. And yes, good morning liwat sa imong mga kaupod sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa san RP sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning naman and Happy New Year, Ate Pan Pumida. Belated happy birthday. Thank you, Charmaine. Sa mga kaupod sa Master Control and sa bugos nga pwersa san RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. And good morning sa aton igkasi PCO, tigang naman sa Philippine Information Agency, PIA, Southern Leyte, pinagikan InfoSend Manager Bong Pidalino. And yes, good morning sa bugos nga pwersa sa PIA Eastern Visayas sa pagpanguna ni Regional Head Rian Aranto. Nindin naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa pagpanguna ni SM Hinaro Navilon. Ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvez. Ngan kaupod natin sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Okay, so una update sa panahon naman din sa Kalbayog. Okay, so madam po ganamon kalangitan din sa temperatura nga 26 degrees Celsius. Feels like 27 degrees, pinakahamubo sa 23 degrees, pinakahitaas sa 31 degrees Celsius. So, again, taman siring ni Ate Pen, hindi rin magtagya sa nga aton panahon yan ang posibilidad sa pag-uran sa dirigi hapon kita malimot sa pagdarasan mga proteksyon natin sa lawas kontra sa uran kasi nauuso. Yan na ang pagkasakit sipon, harumuhom, sini nga mahagkot, liwat nga panahon. Okay, so update naman sa pagtagatubig sa Kalbayog. So, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkawara o pagkaluya. San abid san tubig sa gripo sa Kalbayog. So, good news ini sa mga concessionaires. Usa pang update, pagtaga-kuryente naman, sa Melco 1, may dagin palusad nga scheduled power interruption buwas adlaw Viernes, January 9, tikang 9 a.m. to 5 p.m. Apektado ang Barangay Pilar, Dawu, Rojas 2, and Barangay Makatingog dinhi sa Kalbayog. Ang rason pagbalyo sa duha nga dunot nga poste dida sa Barangay Pilar ngan line clearing dida sa Barangay Pilar Kutob, Barangay Makatingog. Ngano sa pang-update, buwas gihapon adlaw Viernes, January 9, tikang 8:30 a.m. kutob 5 p.m. apektado ang parte San Purok 5 sa Diversion Road sa Barangay Dagum ngan Barangay Kakaransan ang rason pagbalyo sa dunot nga poste sugad man line clearing activity ngan pagka 9 a.m. to 5 p.m. maapektaran liwat ang Barangay Pilar, Dawu, Rojas 2 and Makatingog para sa bubuhaton nga pagbalyo gihapon sa dunot nga poste. And usa pang update, again congratulations sa tanan nga mga pasado nga mga lawyers ngandinhi sa Christ the King College of Calbayog City. And college ay nakaproduce sa napulo nga bag-o nga mga Christy Region lawyers. So, ito sinan first time takers and duha and repeaters. So again, congratulations sa nga tanan and sa pumasarman o diri
May da pala anunsyo, yan na ang Korte Suprema, kundiin application starts today. Open na ang aplikasyon para sa mga magtitake naman sa BAR 2026. Nasa kunwari pumasar, take otro, tikang nan aplikasyon, tinikangan, yan na nga adlaw. Ang din higihapon sa Kalbayog, okay, so sa mga kalbag na magbayad kita early sa tax discounts. Early kita magbayad sa natong tax para kita maka-avail sa discount. Okay. So 20% real property tax discount sa mga magbabayad yan na bulan Enero tigang January 1 out of 31. Makaka-avail ka mo 10% RPT discount tigang February 1 out of March 31 ng 10% business tax discount out of February 28 2026. And of course, sa temprano gihapon kita magbayad sa aton sedula, community tax certificate para naton malikyan ang mga pinalidad kutob ini pagbayad February 28 tapusan nga adlaw sa masunod bulan Pebrero. Ganun mga kasangkayan sa mga kalbag nun actually. So di na kita maghulat pa sa deadline. Dahil lang ngayon sa kalbay, kundi sa tanan nga mga magbabayad sa tax. Dahil na kita maghulat sa deadline and sulito naton ini nga discount kay arigahatag para maibanan na naton baraydan and marikyan liwat an posible nga mga pinalidad. Okay, para naman sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, napulo nga bago nga abogado tikang sa Christ the King College pasado sa 2025 bar exam. NWSSU Performance Management Team gincalibrate ang 2026 targets. High-value individual arestado sa buy-bust sa Katarman, 469,000 pesos nga kantidad sa Cebu. Narikopo. Ngan sangguni ang bayan san Palapag, Northern Samar, gindumara ni ka-26 nga regular session. Initanan ato ni detalye sa second part sa atong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat and Happy New Year kanimo Ati Charmaine Balvez and ikon man sa atong mga kaubanan no diha sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog sa panguna sa atong acting station manager Sir Gene Navilon. Oras nato mga higala, alas 8:24 na sa buntag nining puntuha, no biyahe kita sa atong ka-probinsya lang no para maghatod usab sa iyang pasiyo nga impormasyon live gikan diha sa Dakbayan sa Maasin. At usab nga tangan mga higala, no ang iyang trivia para sa karon nga buntag. Aduna nay kumbaga pa-teaser no mahitungod kuno kabahin sa kaluha apan lain-lain ang amahan. No ato nga paminawon ang update diha sa lugar nga ilang gitutukan ingon man ang iyang trivia para nining adlaw nga Huwebes mayong buntag kanimo Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Sir Bong, majong buntag. Malang punta ko sa kanimo Sir Aljon Malot ingon man sa atong mga kauban sa buhat sa radio station DYSL Sugod. Happy New Year kaninyong tanan diha no atong mga asa kinatibukang persa sa DYSL. Maayong buntag sab sa atong kauban sa buhat ka PCO diha sa RP Kalbayog ni Ma'am Charmaine Pirito og sa kinatibukang persa sa DYOJ. Paing buntag kaninyo diha o malipad yung pagsaulog ko sa bag-ong tuig. And sa DYS RB Borongan, maing buntag Ma'am Pen Pumila. Morning. Happy New Year unya. Happy na birthday pa yun. Yes. Happy birthday Ma'am. Thank Happy you, birthday. Sir Bong. Thank We you. hope nga na pagod kayo dagang birthdays nga umaabot pohon sa sunod pang mga Yes. katuigan. Amen. Ang buntag sab sa tanang mga nakapaminaw sa CBS Radio o nakapaminaw nagtanaw sa atong live stream feed ni Huwebison nga edisyon sa atong tulmanon. Bisan asa man kamo nahimutang sa kalibutan atong manginawag nga nakamo sa kapiskay sa inyong panglihok-lihok. Way kabilinggan sa panglawas. Dili sa Dakbayan sa Maasin, Sir John, Ma'am Charmaine, Ma'am Pen,
Init apan scattered clouds, matag kanon gunya, masaliptan ang adlaw, matag pa ni mampin kaniya nag-effort yapon sa Mr. Sun. Ang akong tanaw na ini, gawas nga nag-effort, nag-struggle, kay naamoy mga dagom matag karon gunya, musalimbong sa iyang kahayag. So magmatno lang ta, di ta mo kumpiyansa natin mga lakaw, magdagot ta, pandong sa atong bubon, sa atong alimpo, kaya naman diha sagad muagi ang tuno. Sa atong kahimtang sa kurente, karon sa Ginoo usa ra may naka-schedule karon nga power interruption. Og dili pa gyud sa maasim, pero intero adlaw ni. Karong adlaw gyud alas 9 sa buntag pa magsugod. Pila na lamang ka minuto, mga 30 minutos na lang. Hangtod sa alas 5 sa hapon, apektado na ini ang sitio Uslao sa barangay Kabulihan, Maasin City. Ang tuyo og tumong pulihan ang poste nga damage. Na-damage ang poste. Kung sa hinungdan nga na-damage, soil erosion, nakankan. So, kamo diha sa nakadungog, pag-anda mo kay tuyo no paong aron lagi mapaghayon kining maong trabaho. Samtang sa atong kahapsay o kalinaw, kalos Ginoo maragwa kayo ay liho pro, no? Murag malinaw ng atong pagsaulog sa New Year o ang mga kiriwag kamot, murag sap kayo mo atake. Inoon kagahapon, ang kapulisan nagpabuto. Pabuto sa dining kapulisan sa mga nasikop nga illegal firecrackers. Murag simultaneous man nga activity. Kagahapon, no, nationwide, bakani o regionwide. Ilang gipabuto, kay tingali lagi asa na mo na may padong ng mga pabuto. So, mo na ilang gitutukan kagahapon. O napaniog naman ni sa tibok Pilipinas, kining namasar lagi ng mga bagong lawyers, tinuod na, no? Diri sa Dakbayan sa Masin, sa Bugtong Law School, 8 sa 8. Nagkapasargyot. So, congratulations. Ang usahan na itong kaila, Information Officer sa DPWH. Sa una, si Ma'am Franchet May Tolibas. So, congrats sa tanang nakapasa atong panginaot nga naghan naman tayo abogado mo patigbabaw na gyud sa kanunay ang hustisya. Sa taliabot nga panahon, nanasab si Attorney Aljun Malo. Pohon, Sir Bong. Pohon. Yes, go, 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 Kuya Aljon. I-claim na na sir, manifesting. Oo. Kaya na, yun. Think positive kay mahimo mo na basta banan sa paningkamot o sa grasya. Amen. Sa kahitasan. Paligitang ampo. Okay, sa di pa nato ihatag ang dili man nila lay uluhan kay usa naman eh. Di pa nato ihatag ang nagbinugtong nga uluhan nato at ang sigota sa ning atong giandam nga trivia. Kaluha apan lain-lain ang amahan. No offense intended na wa man sa pingan ligin sa ning bayada. Pag upan ni natabo 2022. Usa ka babae nga taga Menieros, Brazil. Batan-on pa kayo ang edad 19 anyos. Nanganak og batang lalaki nga kaluha. Pag-edad og 8 ka bulan sa puya, ang lalaki kinsa maoy gituohan nga maoy amahan, mihangyo nga mupailawom sa paternity test. Karon pa man ko kadungog aning paternity test, paternity test. Ang resulta, positive nga siya amahan. Apan sa usa lang ka bata, dili sa duha. Nagtuo ang babae, ang inahan sa kaluha, nga nasayop ang paternity test, no? Ngita siya like opinion. Apan suwa pa niya buhata ka na, iyang nahinungduman. Diha siya ilain gikadug nga dalaki. Yan ang adlaw. So dali, kinini ang gikontak, mayo kay mitando nga magpa-paternity test pod. Ug tuod man na matud-an nga siya ang amahan sa laing bata, ang kaluha sa usa. Sa to pa, kaluha ang anak, parihas og inahan, apan lain-laing amahan. Kining dalagsaon nga kahimtang gitawag og heteropaternal superfecundation. Kataas ani nga pong heteropaternal superfecundation. Duha ka itlog na buhagay sa babae dahil sa bakan nga malampusong nakatagbo sa sperm sa duha ka lain-laing laki nga managkalahi niya nga sa man paghilawas masinsur man tayo na mata radyo. Gika managlahi niya gika ana-ana ingnon na lang natong punga. Sa mubong panahon. Ingon pa sa nakatiman nga nanambal, ika-20 pa lang kining nga naitabo. Sa tipuok kalibutan kining moong kaso. Pat katuig na karon ang half brothers, nga wala masapsagdi, sa usa, sa duha kamahan. Ang usa ra pud kamahan, may nakatiman. Wa pud tong usa. Anyway,
Mamay ganing kalibutan no na mga katuhan dili apan tuon na lang nga mga Naisabtan ba, Sir Bong, kung hinoan tatay, sa? Yes, ma'am. Iya man pong gipa-paternity test. Naibawaan po. Nya malagi ni panghinangli na of course tungod sa mga sensitibo nga mga butang. Nya mo ito. Duha ang amahan sa duha kakaluha na baboy kaluhang tulo. Okay. Ari na ta sa atong headline, DOE og Soleco andam na pagpatuman sa unang locally funded power project sa Southern Leyte. Atong ipabuhagay ang detalye ni ana nigbalik sa ikanang bahay ning atong Hobison nga edisyon sa Tulmanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat and maadjong buntag and Happy New Year kanimo Sir Bong Pedalino and ingon man sa kinatibukang pwersa sa Philippine Information Agency sa panguna ni Sir Rian Arento. And daghang salamat sir sa matag Webes nga informative nga trivia. Amo na pong abangan ang sa sunod simana nimo nga trivia Sir Bong. Hinaot nga mag-sustinar diligid mo hunong ang naasoy nga manindot usab nga kining trivia nga imong idalit ngadto sa ato nga mga suking tigpaminaw. Oras nato mga higala, alas 8:33 na sa buntag, samtang sa mga kalambuan nga ipadangat gikan diri sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Pipila ka mga pamilya sa lungsod sa Hinunangan Southern Leyte benepisyaryo sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program sa Department of Trade and Industry kun DTI. The College of Maasin adunay 8 ka mga bag-ong abogado. Mga kalihukan sa ika-176 nga Fiesta Senior sa Malitbog nagsugod na. Og sa katapusan nga balita, proyektong pang-agrikultura sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte, paligunon pa nining tuig 2026. Karang inyong atangan mga higala uban usab sa mga balita nga nihikay sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog o PIA Southern Leyte. Ay sa mga pagbalik among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Hindi lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Good morning, Eastern Visayas. Oras nato mga higala, alas 8:37 na sa buntag. Padayon gihapon ka mga nagpaminaw. Dini nga ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo sa niusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Borongan, Calbayog, ug man sa Philippine Information Agency. Kining puntuha mga higala ato nang ihatod ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay nining adlaw nga Huwebes, Enero 8. Na ato nga balikan ang DYES Radyo Pilipinas Borongan sa makausapa. Maupay nga aga, Ate Pen Pomida. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ada mga salamat Aljon, adina ka barangay adto na mga notisya. Samtang siyahan, Eastern Samar State University kon ESU gintago siya ang 14 nga bag-o nga mga abogado nga nakapasar ha 2025 bar exams. Ang detalye adyan aton report. Radyo Pilipinas Report. Silibrarhan Eastern Samar State University ESO ang kalampusan han 14 nga alumni hini nga opisyal nga nakapasar sa September 2025 bar examinations nga usa nga dako nga pagdaragan para sa universidad nga nahabugos nga probinsya han Eastern Samar. Sumala pamunuan han ESO ang pakapasarhan mga bag-o nga abogado, bungahan ira padayon nga paningkamot, disiplina, ngan marig-un nga dedikasyon, hakahusayan hanatad han balaod. Igindugang pa nga ini nga kalampusan naghatag dako nga dungog diri ila ESO kundi pati habugos nga probinsya han sinirangan Samar. Upod han mga nakapasar amuhir Attorney Mary Joy Abelia, Attorney Marisan Buna, Attorney Joval Catayong, Attorney Alvin Corrado, Attorney Ariel Cuna, Attorney Marian Galiano, Attorney Rafael Heradila, Attorney Mel Hubert Guarino, Attorney Fatima Joy Hava, Attorney Hannibal Latoha, Attorney Jesse Montesa Jr., Attorney Arnel Moscare, Attorney Julius Perfect Portesa, ngan Attorney Ruminel Aurelita Tabuena. Iginpahayag han ESO ang ira paglaom nga ang mga bagong abogado magiging ehemplohan hustisya, integridad, ngan tinuod nga pagserbisyo publiko, labi na pagdepensan mga kablas nga napagpauswaghan komunidad. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Napulong nga bagong nga abogado tikang sa Christ King College pasado sa 2025 bar exam. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Napulo nga bag-o nga abogado tikang sa Christ King College of Calbayog City ang pasado sa September 2025 bar examinations. Ang kalampusan san mga bag-o nga abogado ang resulta san era paniguro, disiplina ug dedikasyon sa pag-aram san balaod, usa nga importante nga pitad sa era pagserbe como mga tagapanalipod san hustisya. Lain pa sa personal nga kalampusan san mga pumasar, matatawag liwat ini nga kadungganan para sa komunidad san Calbayog City ug sa bugos nga Samar, tungod nadugnan ang numero san mga bag-o nga legal professionals nga ginlalauman magseserbe sa publiko ug sa matado nga sistema san nasod. Ginlalauman nga ang bag-o nga mga abogado ang magiging importante nga parte sa legal sector, dara ang integridad, husay ug responsibilidad pansosyudad sa era propesyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin gikan diri sa Maasin City, Southern Leyte, nagkadool na ang pagpahigayon sa Department of Energy kung DOE may tungod sa government-funded electrification project alang sa lalawigan. Kaya gikatap na ng himuon ang bidding kanong bulan sa Enero. Sanglit, human naman ang pre-bidding conference. Ang nasoy nga proyekto tipik og kabahin sa labing unang Locally Funded Project Total Electrification Program, LFP-TEP, nga gipasugdahan sa DOE. Diin tumong nini nga mapasukan ang mga panimalay nga wapay kuryente. Ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco may usa sa 5
ka kooperatiba sa Dakitab nga unang napili ingon nga pasiunang kaabag pag-aginod sa nasring programa sa milabayng tuig 2025. Gikonfirma sa Suliko pinagi sa staff personnel na ini nga si Alan Ferrer nga naana sa procurement process ang proyekto human natapos ang mga preparatory nga mga lakang. Ubos sa kasabutan tali sa DOE o sa 5 ka mga electric co-ops ang LFP-TEP alang sa tuig 2025 adunay gahin nga 192.8 million pesos. Diini nga kantidad 42.3 million pesos ang alokasyon sa Suleco aron makapasuga sa 23 ka sitio sa lain-laing dapit ning lalawigan. Tugbang sa 510 ka household ang makapahimos. Matod sa DOE nga ang maong pundo gamiton sa mga kooperatiba alang sa pag-subsidize niglatag na sa distribution lines ingon man house wiring materials lakip na ang labor o uban pang mga materyales nga gikinahanglan. Gawa sa Suleco ang lain pang 4 ka mga kooperatiba sa Dakitab nga mipirma kasabutan tali sa DOE naglakip sa Aklan Electric Cooperative Incorporated, Aurora Electric Cooperative Incorporated, La Union Electric Cooperative Incorporated o Quezon 2 Electric Cooperative Incorporated. Kini silang 5 mao unang pundok nga magpatuman sa LFP-TEP lukop sa nasod. Diha sa seremonya pagpinirmahay, si Energy Secretary Sharon Garin miingon nga ang inisyatibo na isubay sa kamanluan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa pagpakailap sa kuryente. Siguro sab sa nahilatid sa iyang ika-4 nga State of the Nation Address nga nagtarget mapasugan ang 4 ka milyon ka mga bubong. Gitumbok ni Garin nga ang proyekto nagsalamin sa tinud-anang tinguha sa gobyerno pagdala sa serbisyo sa kuryente ngadto sa mga lagyong dapit samtang iyang ilausab ang mahinungdanong papel sa mga electric co-ops nga niya pa mo'y kaabag diha sa distribution sector. Og nagunang serbisyo kinsa mo'y naguna og hatod og serbisyo ngadto sa mga lagyong komunidad. Gikan sa PIA Southern Leyte alang sa Good Morning Eastern Visayas, Bong Pidalino, Padong Bunta. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa nag-una nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod the College of Maasin adunay 8 ka mga bag-ong abogado atong sara ng kompletong detalye sa report ni Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas Report. Dako nga kalampusan ang naangkon sa The College of Maasin o CM, human 8 ka mga graduado gikan sa ilang College of Law ang malampusong mipasar sa 2025 bar examinations. Matud pa kang attorney Aimilda Madridejo, kinsa mao'y dean sa eskwelahan, nga sa 7 ka mga first-time takers, 5 niini ang nakapasar, samtang sa 8 ka mga repeaters, 3 ang nagmalampuson. Gisaysay sa opisyal nga ang maong kalampusan, usa ka pagpamatuod sa kalidad sa legal nga edukasyon nga gitanyag sa institusyon. Ang mga bagong abogado gikan sa batch Perseverantes mao sila si Maria Trisky Aguilar, JD, Ace Vincent Hertos, JD, Syvel Harriet Haong, JD, Mitzi Luar, JD, Riani Malasaga, JD, Marian Grace Redulia, JD, Kay Louise, JD, ug Franchet May Tulibas, JD. Ang ngayong masaran nga ang The College of Maasin mo'y bugtong eskwelahan nga nagtanyag og kursong abogasya sa probinsya. Ang kalampusan sa batch Perseverantes nagdugang sa nagkadaghan nga hilera sa mga abogado nga naghatag og kontribusyon sa institusyon sa pagpalapad sa access sa legal education sa Southern Leyte. Balita gikan sa The College of Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report Dalia Orit Atwil. Good morning, Eastern Visayas. Ang kadugangan nga notisya istihanon na 600 hektaryahin na tuna ha kadian na oras gendibider ha na Department of Agrarian Reform para ha mga parag-uma na detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report.
Nagpapadayon ang kampanya ng Department of Agrarian Reform Kundar nga masiguro ang panag-iyahan tunan aton mga parag-uma dinhi ha Eastern Samar. Usaton pinakadako nga aktibidad ng 2025 ang subdivision survey han ahensya ha barangay Kadian Bungtuhan Oras. Iniin ha ilarom han project split kung support of parcelization of land for individual titling nga ginpupunduhan han World Bank. Ano sabi nga operasyon in may katuyuanan nga pagbabhinon o i-parcelize ang kabugusan nga 605 ka hektarya hintuna nga dati nakapailarom la ha Collective Certificate of Land Ownership Award kung siklowa. Pinaagi ni nga split project, matatagan hintagsa o individual nga titulo hintuna ang mga kwalipikado nga agrarian reform beneficiaries kung ERBs. Nagburublig para hini nga aktibidad ang DAR Municipal Offices di nga Dolores, San Julian, Sulat, Hipapad, Arteaching and San Policarpo. Ginpangunahan naman ang technical survey ni Engineer Lito J. Candido, Engineer Jonalyn Lacanaria, ng Engineer Almed Adona. Sumalahandar, prioridad ang project split nga pakusgan ang katungod ng mga parag-uma nga masiguro nga hera mismo ang may tinuod nga katibayan nga responsibilidad hatuna nga iragin tatanman. Aktibo gihapon nga binuligan operasyon hera Municipal Agrarian Reform Program Officers Mario Lacdao, Leo Mabansag nga Nida Palacio, kaupod ang Agrarian Reform Beneficiaries ang Barangay Kadian agud masiguro nga transparent ngan hapsay ang proseso. Ini nga kalampusan ay nagpapakitan padayon nga commitment handar nga mapaursa ang panginabuhin mga parag-uma nga mapakasug ang sektor han agrikultura dinhi ha Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronga. Na mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Northwest Samar State University NWSSU Performance Management Team gin-calibrate ang 2026 targets. Pamatian ta detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas, report. Nagkatitirok ang University Performance Management Team sa Northwest Samar State University o NWSSU matikang sa main ng San Jorge Campus sa Enero 6, 2026 agud hisgutan ang pag-andam ng pag-calibrate sa mga target para sa Operational Plan 2026 sa ilarom sa Strategic Performance Management System sa Universidad. Igindumara ang meeting sa University President's Boardroom nga nakatutok sa presentasyon sa mga target ngan pagpasa sa mga dokumento nga OPCR, DPCR ngan IPCR agud masiguro nga andam ngan magkaparehas ang mga plano ngan datos para sa pagpatuman yana nga tuig. Aktibo nga nagpartisipar sa talakayan ang mga vice-presidente sa universidad ngan mga tinaglawas sa mga magkadordilain nga buhatan ngan kolehiyo, kalakip ang academic ngan administrative units, agud ihanay ang mga programa ngan proyekto sa kada unit. Katuyuanan sa higayon nga pakusgon ang koordinasyon sa butnga sa mga campus ngan siguraduhon ang klaro ngan responsable nga pagmanihar sa performance. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Mga kalihukan sa ka-176 nga Fiesta Senior sa Malitbog, nagsugod na ang detalye sa report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Gisaulog karon sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte ang Himugusa Festival 2026. Agig pasidungog sa ilang patron ang mahal nga Senior Santo Niño. Ang kasaulogan opisyal nga nagsugod natong Enero 3 pinagi sa usa ka kulbahinam nga basketball tournament nga mulungtad hangtod karong Enero 9. Gawas sa paugnat sa kusog, wala usab hikalimti ang espirituhanon nga aspeto sa pista. Pinagi sa adlaw nga novena o gabala ang misa nga nagsugod natong Enero 6. Samtang nagkaduol ng adlaw sa pista, nagkagrabi usab ang mga kalingawan nga giandam alang sa mga residente o sa mga bisita, partikular ang Fight Night MMA o boxing karong Enero 10 sa may alas 7 ang takna sa gabi o saksiyan usab ang mga aksyon sa ring. Sunod mao ang Teacher's Night pasidungog alang sa mga magtutudo karong Enero 11, Little Miss and the Little Master, ang kaanyag og talento sa mga kabataan ipasundayag karong Enero 12
ug ang himugo sa Queen Coronation Night, ang grandioso nga koronasyon sa bagong reyna mahitabo karong Enero 14 sa may alas 7 antak na sa gabi. Sa mismong adlaw sa pista karong Enero 15, sugdan ang kabuntagon sa usa ka dayana sa may alas 5:30 antak na sa buntag ug suddan kini sa Pontifical ug Concelebrated Mass. Ang pinaka-highlight sa selebrasyon mao ang himugo sa Festival 2026 Grand Parade nga sugnan sa launa ang takna sa hapon diin gipaabot ang mabulukon nga sayaw sa kadalanan. Takpan na sa mga adlaw pinagi sa usa ka mabulukon nga grand disco sa gabi. Ang tibok selebrasyon ng pagkatapuson pinagi sa SNA Alumni Homecoming karong Enero 16. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Sir Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Thank you. Good morning, Franz Navarrete Probe. Samtang kadugangan nga notisya, Matarinaw Bay nagpapabilin na positibo ha red tide, local red tide warning, habaybayon han giwan, ginbulkas na sumalaynihan na paanunsyo han BFAR Regional Office 8. Ang detalye, han notisya ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Nagpapabilin ngayon papatuman lagi hapon naton shellfish ban na Matarinaw Bay ug baybayin han General MacArthur kinapundan Ernaning ang Salcedo Eastern Samar. Basag dila pinakureng iging pagawas nga paymatngon han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Eastern Visayas or BFAR 8. Laki pininga paymatngon nakapailarom naman ha local red tide warning and baybayin han Leyte. Darang nagpositibo ha paralytic shellfish toxin or saxitoxin an unod han panteon og shellfish meat sample nga ginkolektahin nga dapit. Salit kasumpay hini mahugot nga gimpapainomdom ha publiko ang pagpapatuman han mga precautionary measures. Kung mapagikmat ng paghirot agud maproteheran nga tanan ha posibleng nga peligro nga may dudurot ha pagkaon han pantion nga nasits nga mas kilala ha tawag nga lamang uhipon tikam hini nga mga kadagatan. Ginaghatan nga tanan nga temporaryo likyanan panguha, pagkaon na pagbaligya ngan pagtransport. Hanasabing nga mga laman dagat gikan hini nga nasabing mga lugar. Ang Matarinaw Bay ng sala habugos nga nasod nga positibo ha paralytic shellfish poison or PSP o toxic red tide. Din lakip din hiyan duman Quilias Bay, Zamboanga del Sur, ngan tantanang Bay ha Zamboanga, Sibugay Province. Dugang pa na sabi nga pahimatngon, ginbulkas naman ang red tide warning ha mga baybayin ha Nagiwan, Eastern Samar. Kan Cabato Bay, Tacloban City, ngan Irong-Irong Bay, Balogan City. Impormasyon na hikay, pinaagihan na BFAR, Eastern Visayas. Para ha Bagong Pilipinas, Tian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Dayan, ha kadugangan nga notisya, drug suspect arestado, ha joint buy-bust operation, ha syudad han Borongan. Detalye ha report ni Kurt Sebricos. Radyo Pilipinas, report. Dahil nga droga ang mga otoridad, arestado liwat in isang drug dealer, hagidumara nga joint buy-bust operation Habaybay Boulevard, Barangay Sabang South, Borongan City, Eastern Samar, ala 1:29 han Club, Miyerkules, Enero 7, 2026. Sa mga reportan pulis, kinkilala sa suspitsado ng alias Buknoy, 34 anyos, wala asawa, casual employee, residente ng Barangay Luksoon, Borongan City, Eastern Samar, what's listed high-value individual HBI on illegal drugs. Ang operasyon ay ginumara ang mga otoridad, pangunan Borongan City Police Station, City Drug Enforcement Unit, ipinagikan Police Lieutenant Colonel Silver S. Cabanillas, Acting Chief of Police, Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Division, ng Philippine Drug Enforcement Agency, Eastern Samar Provincial Office. Durante ang operasyon, isang operatibang pusher buyer inakapalit tikang ang suspitsado ito sa kabugos na transparent plastic sachet nga may silid white crystalline substance hindi ginaligar shabu kantidad 1,000 pesos. Nakuha gihapon tikang ang suspitsado in turpa ka sachet nga ginaligar shabu nga tanan inabutin 0.74 ka gramo. Dangerous Drugs Board value no kakantidad 5,032 pesos. Isang
nga subscribe 1,000 piso bill may serial number BU4101453 by Bust Money, isa nga kahahin pusporo nga isa ka unit and tricycle nga ginagamit ang suspitsado. Ang suspitsado po natin mga nakuha nga ebidensya in Gindra, Borongan City Police Station para in dokumentasyon nga ginaandami na in kaso nga ito kurte pagsupak ang Section 5 ng 11 ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kurt Bricos. Na mga salamat. Alright, so thank you Kurt Sebricos. Samtang unahan na tanala parahan na temporaryo nga paggalita sa participation na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man na nato na kabakyang di Master Control, Engineer Alquina Baldonido, News Contributors Daisy Bilizar, Dayan Camplon, nga na Kurt Russell Sebricos, at ipen na pumida ini, utro na sa ring maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Sa katapusan nga balita, tigang sa Radyo Pilipinas Calbayog, high-value individual arestado sa buy-bust operation sa Katarman, 469,000 pesos nga kantidad sa shabu na rikopo. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Naaresto san Katarman Municipal Police Station durante san buy-bust operation ang usa nga high-value individual nga nagresulta san pagkasamsam san ginaligar nga shabu nga nagkakantidad mas sobra 469,000 pesos. Ginkilala ang suspect sa alias nga Mar, 45 anyos, may asawa ug residente sa Katarman na naatubang sa kaso nga pagtalapas sa Section 5 illegal sale ug Section 11 illegal possession sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Base sa pulisya, nasamsamti kang sa suspect ang 14 kasashay san ginaaligar nga shabu, lakip ang subject for sale nga may timbang nga por luminos 69.02 grams ug estimated value nga 469,336 pesos. Na-recover liwat ang buy-bust money ug iba pa nga cash na nagkakantidad 17,000 pesos. Gintagan doon san Katarman MPS nga padayon nira nga papahugoton ang kampanya kontra sa illegal nga droga, linabinak kontra sa mga high-value target, como parte sa air commitment nga mamentenar ang kahimyangan ug seguridad sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 1 minuto na lang ang nagpapabilin ang tismag alas 9 san aga. Manamilit na lat kami din sa Radyo Pilipinas Calbayog. Sa aton tagkontribuer balita, Suzat Pratensyo, nakaupod naton sa Master Control Engineer Joven Cardenas, ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaron Vilon. Ako an iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang gikan diri sa lalawigan sa Southern Leyte, sa ngalansab sa atong Regional Head Rian Arinto sa Philippine Information Agency, kini si Bong Pidalino, temporaryo na sab nga manamilit hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw ning Hulbison ning edisyon sa Tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Pen Pumida from DYES Radyo Pilipinas Borongan, Ate Charmaine Balvez para diha sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. And of course, Sir Bong Pedalino from PIA Southern Leyte sa pag-ubani ning atong Webes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. And of course, daghang salamat sa tanan nga mga nagsubaybay maparadyo man via 104.7 FM ug man sa ato nga kining Facebook Live mga higala. Pahabol nato nga congratulations sa ato nga MSWD officer diha sa lungsod sa Silago kang Mama Krisa Herong, karon Attorney Krisa Herong na nakapasar sa 2025 bar examination.
Again sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras. Ito naman sa tong kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales. O sa mga news contributors nato nining adlaw nga Webes, mga higala, Miss Dalia Orit at Will, Ruel Bugnos, Ma'am Jama Destriza. Mga higala, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Alzon Malot. Sama kausapa, dagang salamat sa inyong pagpaminaw o good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita.